Natatakot ako sa isiping may mangyayari sa aming hindi maganda. Pero kahit ganun pa man ay nagtiwala na lamang kami sa pamilya ni Papa. Kung ano ang mga plano nila alang-alang sa kaligtasan ng aking ama noon. Alam kong hindi naman siguro kami hahayaan ng mga itong mapahamak. Kinabukasan, sinamahan ako ni Donna na pumunta sa maliit na talipapa. Siyang namili ng karning lulutuin dahil ayon sa kanya, baka ibang karne o mano ang mapili ko kapag ako ang mamili. O Donna, ikaw pala yan iha. Mamili ka na kung ano ang bibilin mo. Nakangiting wika ng matanda at saglit akong sinipat nun. Teka, kaano-ano mo yung kasama mo? Tanong muli nito. Manong Luis, apo po siya ni Lola Emiliana. Apo? Hindi ko alam na may iba pa palang apo si Emiliana, maliban sa mga kasama niyang kaidaran mo. Pagtatakang wika ng matanda nun. Anak po siya ni Mang Isko. Nandito sila kasi hinahanap nila ang kanilang ama. Nakita kong kumunot ang noo ng matanda at nagpalipat-lipat ng tingin nun. Magtatanong sana ako sa matanda pero mabilis na akong hinatak ni Donna. At sinabing doon na naman kami sa kabila mamili. Tiningnan ko muna ang matanda bago kami tuluyang umalis sa pwesto nito. Donna, wag mo sanang masamain ha. Itatanong ko lang sana kung bakit parang ilag ka sa matandang yon. Sino ba siya? Tanong ko kay Donna. Umuntong hininga muna si Donna bago ito nagsalita. Aniya, ang matandang kausap niya ay ito ang albularyong kinatatakutan ng mga aswang na naninirahan sa Karatig Purok. Napangiwi na lamang ako at napangiti nun sa pag-aakalang nagbibiro lang ang kausap ko. Batay kasi sa nakikita ko mga kagiliw, napakasimple lamang pagmasdan ng matandang si Mang Luis. Wala siyang mga kung ano-anong borloloy sa katawan o kaya naman ay kwintas na medalyon gaya ng ibang mga manggagamot. As in, hindi mo siya mapagkakamalang albularyo o manggagamot. Mas mapagkakapalan ko pa nga itong tendero ng mga karne kaysa sa manggagamot eh. Naniniwala ka naman sa mga albularyo manggagamot, di ba? Tanong sa akin ni Donna. Tumangutang ako at sinabihan siyang naniniwala naman ako sa mga albularyo. Yun nga lang ay hindi 100% ang paniniwala ko sa mga ito. Hindi naman kasi lingid sa kanya kung saan ako lumaki kaya't hindi niya ako masisisi kung bakit hindi lubos ang paniniwala ko sa mga ganong klaseng tao. Sinabi ni Donna sa akin na nakatira sa tabing sapa si Mang Luis. Lahat ng mga taong may karamdaman o ginagambala ng aswang na taga-Karatig Purok ay dito lumalapit. Kahit na ang mga buntis na nangangailangan ng pangontra sa aswang at iba pa, sa matanda lumalapit nun. Natigil lamang ang usapan namin dahil naging abala na sa pamimili ng gulay si Donna. Sa pagdaan ng mga oras natapos na kaming mamalengke. Pag-uwi namin sa bahay, saktong pagpasok namin sa pintuan ay natanaw ko ang matandang bumulaga sa akin nakaraan. Nasa hindi kalayuan ito sa bakuran ng bahay at nakatanaw sa bahay ni Lola Emiliana. Kinabahan ako ng mga sandaling yon. Kinakabahan ako dahil natatakot ako na baka gawin niya na naman ang ginawa niya sa akin nung nagdaang araw. Aya, halika na't pumasok ka na dito sa loob. Mabigat yung mga bitbit mo. Akin na nga yung iba, tulungan na kita. Wika sa akin ni Donna at kinuha ng ibang mga pinamili namin. Saglit na tinignan ko si Donna at inabot ang ibang mga pinamili. Noong binalikan ko ng tingin ng matanda sa labas ng bahay ay wala na ito sa kinatatayuan. Teka, nasaan na siya? Tanong ko sa sarili ko noon. Aya, ayos ka lang ba? Sino ba yung tinitingnan mo dyan? Tanong sa akin ni Donna at tiningnan rin ang gawi kung saan ako nakatanaw kanina.
Sinabi ko sa kanyang nakita ko ang matandang babaeng humatak sa buko noong nakaraan. Naroroon lamang yun sa labas ng bakod pero noong tingnan ko ulit ito, ay wala na yun sa kinatatayuan niya. Baka naman namamalik mata ka lang. Wala naman kasi ako nakikitang matanda sa labas ng bahay. Wika sa akin ni Donna at muling tumingin sa labas ng bahay noon. Umiling-iling ako at sinabi sa kanyang hindi ako maaaring magkamali. Alam kong hindi ako namamalik mata dahil kitang-kita ko talagang matanda. Kahit anong giit kong sabihin kay Donna na kita ko yung matanda, ay hindi niya ako pinaniniwalaan. Sa halip ay umiiling-iling lamang siya at tumalikod na't naglakad papunta sa kusina. Sumunod na ako sa kanya. Tinungo ang kusina. Pagpasok ko ay nadatnan ko ang aking inang abala na sa pagluluto. Inayos ko ang mga pinamili at pagkatapos ay tinulungan na siya magluto nun. Habang nagluluto kami ay nabanggit ko sa aking ina ang tungkol sa matandang humatak sa buko noong nakaraan. Kako, nakita ko ito kanina sa paglabas ng bahay. Nakatingin sa gawin ng bahay ni Lola Emiliana. Dali-dali naman akong nilapitan ng aking ina at tinanong kung nilapitan ba raw ng matanda. Nahawakan ba umano ako nito o sinaktan umano ako? Sabi ko hindi naman dahil nasa loob na ako ng bahay nang makita siya. Mabuti naman kung ganon. Mag-iingat ka palagi ha. Kapag nakita mo ulit yung matandang yon, umiwas ka para hindi ka niya masaktan ulit. Nag-aalalang wika sa akin ni Mama. Tumango ako at iniba na ang usapan. Nung sumapit ng 2:00 ng hapon, ay may binigay sa akin si Lola Emiliana. Nang tingnan ko yon ay isa yung punyal na yari sa tansot, nakabalot sa kulay itim na tela. Kinakabahang nagtanong ako sa kanya kung ano ang gagawin ko sa punyal na binigay niya nun. Proteksyon mo ang punyal na yan kung sakaling may gagawa sa'yo ng hindi maganda. Nabanggit kasi sa akin ng nanay mo ang tungkol sa matandang sinasabi mo. Hindi ko kilala yung taong yun kaya mas mabuti nang maging handa tayo oras na lapitan kanya ulit. Aniya, at inabutan niya rin ng kambal kong kapatid. Sinabi niyang oras na kutuban kami ng hindi maganda, ay huwag kaming mag-alinlangang sabihin sa kanya kaagad. Nang sa ganon ay agaran niyang magawa ng aksyon. Hindi umano namin kilala ang mga tao kaya't huwag kaming basta-basta magtitiwala kaagad. Sa susunod kapag lalabas kayo ng bahay, pasasamahan ko kayo sa iba niyong mga pinsan para ligtas kayo makakapaglakad-lakad dyan sa labas. Saad ni Lola. Nagkatinginan kaming magkapatid bago tumango. Nay, ano na po ang balita sa asawa ko? Tanong naman ni Nanay. May pinapunta na ako sa karatig lugar para magmanman. Malapit ng 3 araw kaya maghanda na kayo. Maghanda? Oo, maghanda na kayo dahil bukas ng gabi susugurin natin ang angka ni Beryong. Kailangan makuha natin ang ama nyo bago pa man sumapit ang takdang araw ng usapan. Ano pong gagawin natin? Tanong ni Kuya Rico dito. Kami na ang bahala sa lahat. Basta kayong dalawa ng kakambal mo ay huwag kayong maghihiwalay. Kailangang mahanap ninyo kaagad kung saan nakakulong ang ama nyo. Kapag nakita niyo na siya, ipilitin niyo makaalis kaagad sa lugar na yon sa lalong madaling panahon. Sige pula, makakaasa po kayo. Halos sabay-sabay na tugon ng kambal kong kapatid noon. Habang nasa kalagitnaan kami ng diskusyon, ay biglang dumating ang tiyuhin naming si Tio Nilo. Humahangos itong nagsabing may patay raw na natagpuan sa dulong baryo malapit sa may sapa noon. Nay, punta natin yung bangkay. Pupunta si Mang Luis doon. Mas magandang pumunta tayo dahil baka mamaya tayo pang paghinalaan ng mga albularyo eh. Mahirap na. Saad ni Tio Nilo. Nagsuwisyon ng kapatid kong si Kuya Rico na kung pwede ba raw kaming sumama kay Lola Emiliana. Gusto niya raw kasi umanong makita ang bangkay ng taong pinatay ng aswang. Sa tanang buhay niya,
Ayun pa lamang ang unang pagkakataong makakakita siya ng bangkay na pinatay ng nilalang. Kaya gusto niyang makita yon. La, payagan niyo na po. Huwag kayo mag-alala. Babantayan ko sila para hindi mapahamak. Wika ni Tiyuhin noon. Saglit na pinasadahan kami ng tingin ni Lola Emiliana. At para bang tinatansya kung papayagan kami o hindi. Muli namang inulit ni Tito Nilo ang sinabi niya kanina kaya't wala nang nagawa pa si Lola, kundi ang payagan kami. Habang naglalakad nga kami papunta sa dulong baryo ay panaka-naka akong napapansin ang iilan sa mga naninirahan doon. Kakaiba kong makatingin sa aming tatlo ng kapatid ko. Matalim at pailalim. Kulang na lamang ay lalamunin nila kami ng buhay. Humawak ako sa kamay ng kapatid kong si Kuya Rico. Huwag kang matakot sa kanila. Sila yung dapat matakot kay Lola Emiliana mo. Kilalang mantas na aswang yung lola mo. Nakangisip ang wika ng tiyuhin ko nang mapansin niyang kinakabahan ako noon. Sunod-sunod na napalunok ako ng laway matapos kong marinig ang sinabi niya. Mas lalong humigpit ang pagkakakapit ko sa braso ni Kuya Rico. Bahagyang ginulo ni Tito Nilo ang buhok ko bago siya nagpatiuna ng maglakad noon. Pagdating namin sa dulong baryo ay nakita ko ang mga nag-uumpukang tao. Kanya-kanyang kuro-kuro ang mga ito tungkol sa bangkay na nakita sa gilid ng sapa. Ang iba'y naririnig kong sinasabi nilang mabangis na hayop lamang ang siyang kumitil sa buhay ng bangkay na nakahandusay sa gilid ng sapa na yon. Sabi naman ng iba, aswang ang may salarin. Dahil noong nagdaang gabi ay may narinig na naman raw silang kalabugan at mga pag-atungal nun. Alam kong aswang talaga yung pumatay sa taong yan. Hindi ko lang alam kung taga dito bang aswang na yun o hindi. Wika pa ng isa sa mga nag-uumpukan nun. Bagya akong sumiksik sa mga nag-uumpukan para malinaw kong makita ang bangkay. Nung makasilip na nga ako, ay gayon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko at kamuntikan ng masuka. Dahil sa nakita kong halos mawasak na ang dibdib ng lalaking sa palagay ko ay nasa edad 40 mahigit pa lamang ito. Kitang-kita kong lumuwa na ang laman loob nito at may mga kalmot ang katawan. Indikasyong nanlaban muna ito bago namatay. Nilapitan ng matandang si Mang Luis ang bangkay at sinuri yung maigi. Matapos niyang suriin yun ay tiningnan niya si Lola Emiliana. Tumango naman ang lola ko na tila ba alam nito ang ibig ipahiwatig ng mga titig na ipinukol ng matanda sa kanya noon. Makaraan ng ilang sandali, pinauna na kaming umuwi ni Lola dahil may pag-uusapan pa raw silang dalawa ni Mang Luis. Hinatid na nga kami pauwi ni Tito Nilo para masiguradong ligtas umano kaming makakarating sa bahay. Habang naglalakad kami pauwi, marami ang ikinuwento sa amin ni Tito Nilo tungkol sa aking ama. Sinabi niya sa amin kung gaano sila kalapit ni Papa sa isa't isa noon. Nagiwalay lamang ang kanilang landas noong naging nobya ni Papa ang aking ina at napagpasya ng aking amang umalis sa kanilang baryo. Pero bago umalis ang aking ama, ay may mahalaga itong sinabi sa kanya. Hindi ko na naitanong sa kanya kung ano ang mga sinabi na yon. Dahil sa kadadaldal namin ay hindi ko na namalayang nakarating na pala kami sa bahay. Tahimik lamang ang kapatid kong si Kuya Rico. Ni isang salita ay wala itong binitawan. Samantalang ako ay kanina pa nakikipagkwentuhan sa tiyuhin namin. Kinagabihan ng araw na yon habang naghahapunan kami, napansin kong wala si Lola Emiliana. Tinanong ko si nanay kung saan ito pumunta. Ayon dito ay maaga umano itong nagpahinga. Hindi umano kasi maganda ang pakiramdam ni Lola. Masama yung pakiramdam? Parang hindi naman. Ang ayos-ayos niya kaya kanina nung pumunta kami sa dulong baryo.
Sabi ni Kuya Rico. O nga naman ma. Maayos pa si Lola kanina nung pumunta kami ah. Pinauna niya pa nga kaming umuwi dahil may pag-uusapan pa sila ni Mang Luis eh. Kaya't papanong sumama yung pakiramdam niya. Sabi ni Mama ay hindi niya umano alam. Hayaan na lamang umano si Lola at baka masama nga talaga ang pakiramdam nito. Pagpahingahin umano si Lola noon dahil simula noong dumati kami sa bahay ay panay na ang pangungulit dito. Matapos na kaming kumain ay napagpasyan ko magpahangin na muna sa balkonahin ng bahay. Pero noong naglalakad na ako papunta doon, nakita kong bukas ng bahagya ang pintuan ng silid ni Lola. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan ko ng mga sandaling yon. Basta't namalayan ko na lamang nakusa ng naglalakad ng mga paa ko papalapit sa pintuan ng kwarto ni Lola. Noong makailang hakbang na lamang ang layo ko sa silid tulugan nito, nakaamoy ako ng parang sinindihang kandila. Kaya naman mas lalo pa akong na-curious kung anong meron sa loob ng silid ni Lola noon, kung bakit amoy kandila ito. Nung tuluyan na ako makalapit sa pintuan ng silid, ay dahan-dahan akong sumilip sa siwang. Nang makasilip na ako ay saglit kong nilibot ang aking paningin hanggang sa dumako ito sa gilid ng higaan. Nanlaki ang mga mata ko nung makita ko si Lola Emiliana. Para itong may sayad sa utak habang nakaluhod sa harapan ng itim na kandilang nakasindi. Rinig na rinig kong may mga binabanggit itong kataga. Pero sa mahinang boses lang. Habang nag-uusal ang matanda ay walang tigil naman ito sa pagpahid ng langis sa hubad nitong katawang. Tanging ang mahahabang buhok lamang na tila may sariling pag-iisip na gumagalaw ang nakatabon doon sa masiselang bahagi ng katawan niya. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko ng mga oras na yun habang nakasilip. Sa kadahilanang sa bawat pagbanggit ng mga kataga, tila ba pagdangoy-ngoy ni Lola Emiliana ay kusang gumagalaw ang buhok nito. Nagtataasan yun at ang iba naman ay sumayad na sa sahig at para bang mga bulating gumagapang. Grabe ang kilabot ko nun. Nagtaasan ng mga balahibo ko sa batok. Walang ano-ano. Nilantakan niya ang bangkay ng hayop na nasa sahig ng niloluhuran niya. Matapos niyang lantakan yon, para siyang baliw na asong umaatungal. Habang walang tigil sa pagpahid sa buong katawan nito ng dugong nanggagaling sa bangkay ng hayop na yon. Kulang na lang, bumaliktad ang sikmura ko dahil sa nakakadiring kaganapan. Lalo na noong malanghap ko ang napakasangsang at napakalansang amoy na nanggagaling sa loob ng kwarto niya. Napasingap ako. Nang walang ano-ano ay may tumakip sa bibig ko at malakas na hinatak ako palayo sa silid na ito. Nung medyo makalayo na kami, saka pa lamang niya inalis ang kamay na tumakip sa bibig ko noon. Si Kuya Rico yon. Tinanong niya ako kung bakit ako pumunta sa silid ni Lola. Kabilin-bilinan nito na huwag kaming pupunta sa parting yon. Nakita mo ba yung nakita ko sa loob ng silid ni Lola, Kuya? Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin. Dahil muli na naman akong hinatak ni Kuya Rico papunta sa silid ko. Nung makapasok na ako ay sinabihan niya akong huwag ko nang ulitin pa ang ginawa ko kanina. Huwag na ulit akong magawi sa silid ni Lola Emiliana. Hindi mo sinagot yung tanong ko, Kuya. Nakita mo ba yung ginawa ni Lola Emiliana? Hindi pa rin sumagot ang kapatid ko noon. Bagkos ay sinabihan niya ako na kung ano man ang nakita ko sa silid ni Lola, ay huwag ko na lamang pansinin.
Ipagsawalang bahala ko na lamang umano at huwag nang isipin yon. Nang sa ganon ay hindi ako matakot. Magpahinga ka na. Mag-ipon ka ng lakas bukas ng hapon. Pupunta natin si tatay sa purok ng mga aswang. Ihanda mo yung sarili mo Aniya. At lumabas na ito ng silid nun. Napabuntong hininga na lamang ako at pabagsak na umupo sa mahigaan. Akmang hihiga na sana. Nang sa bigla akong nakarinig ng huni ng wakwak. Kasabay ng paghuni nito ay siyang paglagabog sa bintana ni Lola Emiliana na parabang pabagsak yung sinara. Nung una, mahina lamang ang huni ng wakwak na naririnig ko at parabang bumubulong lamang yun mula sa kung saan. Kaya naman hindi ko maiwasang kilabutan. Pero habang patagal ng patagal ay palakas na ng palakas ang huni ng wakwak na yon. Dahil sa takot na nararamdaman, nagtalukbong na lamang ako ng kumot at pilit na ipinikit ang mga mata. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako noon. Nagising na lamang ako nung sumapit ng madaling araw. Dahil sa mga lagabugan sa labas ng bahay, na parabang may mga bunga ng niyog na nagsisipagbagsakan noon. Nang tingnan ko ang aking ina, mahimbing itong natutulog. Ganon din ang mga kapatid ko. Hindi ko alam kung bakit tanging ako lamang ang siyang nakarinig sa mga malalakas na kalabugan na yon. Muli ay binalot na naman ako ng takot. Dahil alam kong hindi bunga ng niyog na nagsisipagbagsakan ang naririnig ko na yon. Maya-maya pa, narinig kong may tumikim sa labas ng silid. Alam kong si Lola Emiliana yon. Dahil kasunod ng pagtikim niya, ay ang pagbukas ng pintuan ng kanyang silid. Nasa isip-isip ko nun, kakauwi lamang ng mga nilalang. Tiyak akong busog na naman ang mga ito. Hindi na ako nakatulog muli. Hinintay ko na lang sumikat ang haring araw bago lumabas ng silid. Hindi naman kasi pwedeng lumabas ako na nasa kaanyong aswang pa si Lola at ang iba naming kaanak. Dahil baka mamaya ay ako pa ang gawin nilang umagahan, di ba? Hindi naman sa wala akong tiwala sa kanila pero mas mainam na yung naninigurado. Kahit na kasi mabait ang ipinapakita nila sa amin nun, ang aswang ay aswang pa rin. Ano't ano man ang mangyari, oras na magutom sila at walang makain. Kahit na sabihin nilang hindi sila kumakain ng tao, tiyak akong matutokso silang tumikim nun. Oras na manginig na ang buong katawan nila sa gutom. Kaya dapat ay huwag buo ang pagtitiwala sa ipinapakitang kabaitan ng mga ito. Pasado 6:00 na ako lumabas ng silid. Dali-dali na akong nagtungo sa kusina para makapagkape. Matapos magkape ay naisipan kong lumabas ng bahay. Paglabas ko nga lang ng bahay, para sana'y sumagap ng sariwang hangin, ay napansin kong napakatahimik ng buong paligid. Kahit na sa labas ng bahay ay wala akong nakikitang tao. Dinaig pang sementeryo at inabandonadong baryo sa sobrang tahimik ng paligid nun. Anong nangyari? Bakit parang puyat na puyat yata yung mga tao ngayon? Tanong ko sa isipan ko habang marahang naglalakad papunta sa bungad ng baryo. Naisip ko kasing bumili ng gulay sa talipapa para naman makapagluto na ako pagbalik sa bahay. Nung makarating na nga ako sa talipapa, ay may iilan ng mga taong namimili. Paglapit ko sa mga ito para makapamili na rin ng bibilhin, narinig ko ang isa sa mga bumibili nun. Naglabasan na naman yung mga kapitbahay nating aswang kagabi . Hindi tuloy nakatulog yung asawa ko. Magdamag na sumakit yung tiyan . Oo nga, mukhang napuyat nga yung mga yun.
Tingnan mo nga't lumabas na ang haring araw, abay tulog na tulog pa sila. Teka, hindi ba nagdadalang tao yung asawa mo? Buti hindi dinaanan ng aswang ang asawa mo kagabi. Alam mo naman, may nangyaring patayin na naman dito sa baryo natin, di ba? Kita mo yung bangkay kahapon dun sa may sapa? Naku, hindi ako naniniwalang mabangis na hayop lang ang pumatay doon. Baka ginutom ang isa sa mga kapitbahay nating mababait kuno. Tapos walang mahanap na pagkain. Kaya tao yung pinunteriya. Subukan lang talaga nilang biktimahan yung asawa ko, aba. Makikita talaga nila yung hinahanap nila. Hindi ako magdadalawang isip na patayin niya mga yan. Sumabat naman ang isa pang lalaki nun at nagsabing sa tinagal-tagal niya na umanong naninirahan sa baryo. Ni isang beses ay wala pa siyang nababalita ang may ginawang hindi maganda ang mga kapitbahay nilang aswang. Kaya't wag basta-bastang magbibitaw ng hindi maganda. Natahimik ang mga ito at hindi na muling nagsalita pa. Kinahapunan, nagsipaghanda ng lahat. Gulat na gulat pa ako nang sabihin sa amin ni Lola Emiliana na kasama namin ang ilan sa mga antingero at albularyong magtungo sa purok ng mga aswang. Bago kami umalis ay nagtipon-tipon muna at may mga inusal ang albularyong si Manong Luis na mga katagang buhay. Tapos ay inihip sa kamay at tinapik kaming tatlo ni Kuya Rico at Kuya Ricky. Matapos niya kaming tapikin, ay sinabi niya sa aming puder ang orasyong ginawa niya. Tinapik niya kami ng 3 beses upang sa ganoon ay hindi kami basta-bastang matinag kung sakali mang may mga papakawalang orasyon ang mga kalabang aswang na yon. Handa na bang lahat? Tanong ni Mang Luis. Nakahanda na po. Sige. Mamaya saktong paglubog ng araw ay susugod na tayo sa kuta nila. Kailangang mapatay ang mga ito sa anyo nilang aswang at walang dapat ititira. Matagal na akong nagtitimpi sa mga hinayupak na yon. Hinintay ko lang talaga itong signos ni Emiliana. Halata sa boses ni Mang Luis na may matagal nang kinikimkim na galit sa mga aswang. Sumigunda naman ang isa pa sa mga albularyong matagal na rin umano itong nanggigigil dahil kamuntikan ng pinatay ng angkan ni Beryong, ang apo nito. Kung hindi nga lang nakiusap si Lola Emiliana sa kanya, tiyak ay matagal nang pinaglalamayan ng angkan ni Beryong. Sige na, magsipaghanda na't malapit nang lumubog ang araw. Yung mga galit ninyo'y mamayanin niya ilabas kapag nandun na tayo sa lugar ng mga kalaban. Saad ni Lola. Sumunod naman ang mga albularyo at ang iba pang mga kasamahan namin na para bang inaabangan lamang nila ang bawat mando ng lola ko. Makalipas ngang ilang sandali, ay palihim na naming sinugod ang purok ng mga aswang. Sa dulong baryo kami dumaan nang sa ganoon ay hindi maalarma ang mga nilalang. Ayon kasi kay Mang Luis, may tagusang daan sa dulong baryo papunta sa Karatig Purok. Mas mainam na doon dumaan dahil sa may mga bantay na aswang sa bungad ng purok. Baka mabulilyaso pa umano ang balak namin. Tahimik lamang na binaybay namin ang liblib na daan na yon. Ni isa, walang nagsalita. Noong marating na namin ang purok, ay sinenyasan ako ni Mang Luis na huwag mag-ingay at huwag lumayo sa kanya. Huwag raw kaming sumunod ng kapatid ko sa lola namin dahil pupunteryahin nito ang mismong pinunong si Beryong. Huwag kayong maghiwalay na magkapatid ha. Sumunod lang kayo sa akin. Hahanapin natin yung ama nyo. Ililigtas natin siya at ang iba pang bihag sa lalong madaling panahon. Wala na tayong oras. Anong ibig sabihin, Mang Luis? Bukas ay piyesta na ng mga aswang. Yang mga taong bihag nila mula sa iba't ibang lugar ay gagawin na nila yung alay para sa handaan bukas.
Kaya ito ang tamang pagkakataon para iligtas natin sila. Tugon ng matanda. Sinenyasan niya na kaming magpatuloy na sa paglalakad pero dapat ay maghinay-hinay lamang at huwag gumawa ng ingay. Nagpatiunan ng maglakad si Mang Luis nun. Bitbit ang karit at buntot ng pagi. Ang iba namang mga antingero at albularyo ay may kanya-kanya ring bitbit na armas na panlaban sa mga aswang na makakasagupa. Nakailang hakbang pa lamang ay agaran kaming pinayuko ni Mang Luis nun. Sa kadahilanang nakarinig na kami ng malakas na hiyawan at pag-atungal. Nung tingnan namin ang gawi kung saan nagsisigawan ay nanlaki ang mga mata ko. Nang makita namin ang mga nilalang na yon. Aswang, kapwa aswang, naglalaban. Mabilis na akong hinatak ni Mang Luis at sinabihang sumunod kaming magkapatid sa kanya. Puntahan namin ang tirahan ni Beryong dahil malakas ang hinala niyang naroroon lamang ang aking ama. Bilisan na raw namin dahil mukhang nakatunog na mga nilalang na yon. Akmang susunod na sana kami kay Mang Luis. Nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang may sumulpot na nilalang sa harapan ng matanda. Kung kaya naman ay napamurang matanda at walang pag-aalinlangang hinugot ang bitbit niyang karit sa lalagyan at hinataw yun sa aswang. Sa pool sa leeg ang nilalang na yon. Pero sunod-sunod na nagsipaglapitan ng iba pa. Isa-isang nagsipagsulputan ang mga nilalang at kaagad namang inihanda ng mga antingero at albularyo ang kanilang sarili para kalabanin ang mga ito. Lintik naman talaga oh. Dito lang muna kayo ha. Huwag kayong aalis dyan sa pinagkukublihan ninyo. Maliwanag ba? Sambit ni Mang Luis sa amin. Matapos niya kaming pagkublihin sa nakatumbang puno na napapalibutan ng mga halamang damo. Matapos niyang sabihin yon, dali-dali niyang sinugod ang mga nilalang na ito. Nakita ko pa na habang patakbong lumapit ang matanda, nag-uusal ito ng orasyon sabay ihip sa kamay at mabilis nang tumakbo pasugod sa mga aswang. Nang tuluyan na itong makalapit, ay walang pag-aalinlangang sinapak niya ang nilalang. Hinawakan ng leeg sabay dinibdiban. Dahil sa malaki na ang buwan ng gabing yon, kaya naman kitang-kita ko kung paanong bumulwak ang dugo sa bunganga ng aswang matapos itong pagsasapakin ng albularyong matanda. Napakaliksing kumilos ni Mang Luis. Kayang-kaya niyang makipagsabayan sa nilalang na kumakalaban sa kanya noon. Lakas sa lakas, liksi sa liksi at kung gaanong kabilis kumalaw ang nilalang, ay ganun rin ang matanda. Sa talas nga ng pakiramdam ng matandang albularyo, ay parang nagpapatintero lamang ang mga ito. Nang tingnan ko ang ibang mga kasama namin ay ganun rin sila. Kayang-kaya nilang makipagsabayan sa mga aswang na nakakalaban nila noon. Wala pa mang ilang minuto, bumagsak na tumandusay sa lupa ang mga nilalang. Walang hiya ka, Emiliana! Sinira mo ang napagkasunduan natin. Hindi nga maipagkakailang anak mo si Isko. Pare-pareho kayong walang paninindigan sa sarili. Bulyaw ng isang lalaki sa garalgal na boses nun, na para bang may bubog sa lalamunan. Nung nilingon ko ang taong sumigaw, may mahabang tenga ito na aakalain mong tenga ng pusa. Halos makalbo na ang buhok sa ulo at may nagbabagang mga mata't walang tigil sa pagtulo ang malalapot at hindi maputol-putol na laway. Hawak-hawak nito sa leeg ang aking ama. Konting pagkakamali lang ay parang babaon na sa leeg ni Papa ang mahaba at matulis nitong kuko. Akmang susugurin na ni Kuya Ricky ang nilalang
na may hawak sa aming ama pero sa isang iglap lang ay nasa likuran na namin si Mang Luis at mabilis na pinigilan nito ang kapatid ko. Huwag ka magkakamaling sumugod kung ayaw mong mahulog sa patibong nila. Pero Mang Luis, yung papa ko. Nang tingnan ko ang matanda nun, sunod-sunod na umiling ito. Huwag kami basta-bastang gumawa umano ng hakbang. Hintay namin ang signos nila bago namin lapitan ng mga kapatid ko ang aming ama. Dahil konting pagkakamali lamang ay tiyak may kalalagyan ng aming ama nun. Huminaho naman ang kapatid ko. Maya-maya pa, biglang sumulpot sa harapan namin ang aking lola. Nagbabaga ang mga matang nakikipagtagisan ng titig sa nilalang. Beryong, kung matapang ka, bakit hindi mo ko sugurin? Bitiwan mo ang anak ko at tayo ang magtuos. Ilang beses na kitang pinagbibigyan pero hindi ka pa rin talaga madala-dalang animal ka. Napakatuso mo. Hindi ba't ang taong ito ang pakay ninyo? Kaya kayong sumugod dito, Emiliana. Sana naman ay nagpasabi kayong darating kayo ngayong gabi para naman hindi kami nabibigla. E di sana'y sinalubong namin kayo ng kasiyahan at ipinag-ain pa ng masasarap na putahe ng karne. Hindi yung ganito ang sumalubong sa inyo. Pangungutyang wika ni Beryong nun. Hindi kami nandito para makipagsaya, Beryong. Pakawalan mo ang anak ko para walang laban ang mangyayari. Baka nakakalimutan mong marami ng lalaga sa angkan mo. Isang nakakabinging halakak lamang ang naging tugon ng nilalang nakaharap ni Lola Emiliana. Galit na galit si Lola, kaya't walang pagdadalawang isip na sinugod niya ito. Sumugod na rin ang mga antingero at albularyo habang nagpapakawala ng mga orasyon. Halos hindi ko na masundan pa ang bawat kilos ng dalawang aswang na naglalaban. Sa kadahilanang sa bawat pagsugod ng lola ko, ay napakaliksi namang umiiwas si Beryong. Naghahanap naman ng tiyempo ang albularyong si Mang Luis para makuha ang aking ama nun. Nung makahanap na ito ng tiyempo, dali-dali niyang sinunggaban si Beryong. Sinaksak niya ito gamit ang karit. Dahilan para bitawan ni Beryong ang tatay ko. Lumapit kami kay Papa at tinulungang makalaga ng tali. Pero bago pa man mangyari yon, isang mahabang kamay na may matalas na kuko ang dumampot kay Mang Luis at walang pag-aninlangang tinangay ito paitaas. Sinubukan pang iligtas ni Kuya Ricky si Mang Luis para makawala sa aswang na tumangay. Pero sadyang napakalakas nun. Dahil kahit anong gawin ng kapatid kong saksakin ang kamay ng nilalang ay hindi man lamang ito natinag. Hanggang sa tuluyan ng mailayo ng nilalang na yon, ang albularyo. Kamuntikan naman akong napatili nung makita kong may hamawak sa kamay ko. Nang tingnan ko kung sino ay nakita kong ang matandang babaeng humatak ng buko nung unang tapat ko sa baryo ng lola ko. Sisigaw na sana ako para humingi ng tulong. Pero napigilan ko yon nang makita kong inaalis ng babae ang tali sa paa at kamay ng aking ama. Matapos niyang alisin yon ay hinatak niya na kami palayo sa mga nagsasagupaan. Kuya Ricky! Kuya Rico! Sigaw ko sa dalawang kapatid kong nakikipaglaban nun. Mabilis na kasi akong kinaladkad ng matanda kasama ang aking ama. Mabilis na tumakbo papalapit sa akin ang kambal kong kapatid. Nang makalapit na, akmang susunggaban na sana nila ang matanda pero mabilis itong nagsalita. Sinabi nitong umalis na kami sa lalong madaling panahon dahil hindi namin kakayanin ang angkan ni Beryong. Masyadong malakas sa mga ito kumpara sa angkan ni Lola dahil kumakain umano ng karne ng tao ang mga yon. Hayaan nyo na sila.
magiging sagaba lamang kayo sa pakikipaglaban nila. Alam kong hindi sila papabayaan ng mga albularyo at antingero. Hanggat may pagkakataon, tumakas na kayo. Umalis na kayo dito. Wika ng matanda. Tama siya, Aya. Magiging pabigat lang tayo sa labanan na to kapag hindi tayo umalis kaagad. Tara na! Sandali kong tiningnan ng mga kasama naming patuloy pa rin sa pakikipagsagupa nun. Nakita kong bugbog na si Lola. Maraming sugat. Gusto ko sanang tulungan ito kaya nga lang ay sinabihan ako ni Kuya na wala akong magagawa. Nahihirapan na nga raw makipaglaban si Lola. Kami pa kayang mga walang alam sa labanan tungkol sa aswang. Habang inaalalayan ng aming ama ay sumunod na kami sa matandang yon. Pinasok namin ang malawak na kagubatan hanggang sa napadpad na kami sa tabing sapa. Sa gilid kami ng sapa dumaan patungo sa bahay ng matandang Mang Luis. Lakad takbo ang ginawa namin nun. Habang tumatakbo ay patuloy pa rin naming naririnig ang mga nakakapangilabot na pagatungal. May mga pagaspas at huni ng wakwak at para bang sinusundan kami ng mga yon. Walang tigil sa paglakad takbo ang ginawa namin. Hanggang sa makarating kami sa nag-iisang bahay sa tabi ng sapa. Dali-daling binuksan yun ng matanda. Sinabihan kaming doon na muna magtago habang hindi pa natatapos ang sagupaan. Kaninong bahay po ito? Tanong ko. Bahay ito ni Mang Luis. Tugon naman niya. Mang Luis, yung albularyo. Tumango ang matanda at sinabi niyang yun nga ang bahay nito. Malaya siyang nakakalabas-masok sa bahay ng matanda kaya't huwag umano kaming mag-alala. Isa pa, napag-usapan na nila ni Mang Luis sa mga gagawin kung sakaling mabulyaso man. Bago pa man kami sumugod sa purok ng mga aswang. Nagpakilala itong Helena. Asawa umano siya ni Beryong. Napasinghap ako at umatras ng bahagya matapos marinig ang sinabi ng matanda. Napahigpit ang pagkahawak ko ng punyal na ibinigay ni Lola Emiliana. Dahil sa isip-isip ko, mukhang nahulog kami sa patibong ng matandang yon. Magsasalita na sana ang kapatid ko pero mabilis na nagpaliwanag ang matanda. Sinabi niyang siya ang nagtimbre kay Mang Luis tungkol sa mga plano ng asawa niya. Noon pa man ay hindi na siya sang-ayon sa mga plano ni Beryong na ubusin ang angkan ng aking ama. Alam niyang walang kasalanan si Papa kung bakit nagpatiwakal ang kanyang anak. Dahil ang totoong may kasalanan ay mismong si Beryong. Pinilit nito ang anak nila sa bagay na hindi naman gusto ng kanilang anak. Ginamit lamang umano ni Beryong ang pagkakataong yon para isisi sa angkan ng lola ko ang mga nangyari. Inamin na rin ito na noong namatay ang kanyang anak ay ipinakain ito sa angkan nila na siyang labis niyang tinututulan. Hindi totoong nilibing ang bangkay ng dalaga nun. Sinabi rin itong kaya malaya siyang nakakalabas-masok sa bahay ng albularyo. Yun ay dahil sa may binaong ngutya ang albularyo sa katawan niya na hindi mararamdaman o naaamoy ng mga aswang. Kailangan ko ng tuldukan yung pagiging sakim at makasarili ni Beryong. Wala siyang pakialam kahit na mismong kauri niya. Oras na may nagawang mali ay walang awang papatay niya ito at ipapakain sa angkan namin. Ang matanda nang gumamot sa mga sugat ni Papa habang hinihintay naming mag-umaga. Tanging pagdarasal na lamang naming magkapatid ang siyang naging sandigan namin ng mga sandaling yon. Kinabukasan, tumambad sa pintuan ng bahay si Mang Luis. Duguan ito. Kaya naman tinulungan ito ng matanda. Naging ligtas si Lola. May iilang aswang ang nasawi sa baryo nila, Lola.
Pero kahit papano ay natapos na rin ang lahat nun. Wala na kaming naging balita pa sa kung ano ang nangyari pagkatapos nun. Pero ayon kay Mang Luis, pwede na kaming bumalik sa lugar namin at mamuhay ng tahimik.